Kaya good morning! Hallelujah sa bawat isa. Amen. So bago tayo magsimula, tanungin ko muna kayo, kamusta ka kapatid? Tanungin mo yung katabi mo, kamusta ka kapatid? Amen. Ang tanong kaagad ngayong umaga sa atin, nasubukan mo na bang ma-judge? Nasubukan mo na bang yung, wag yan, lasinggero yan? Wag yan, tanggero yan. Ay, yung anak ni Aling Bebang na drug addict, hindi na tinatawag sa pangalan. Di ba? Kasi nahusga na drug addict. Hallelujah. Or, the other way around, baka ikaw na yung nan-judge. Ikaw na yung nanghusga. Kung hindi mo na, hindi ikaw ang nakuhan, ikaw na ngayon ang nanghusga. Pangit ang ugali niyan. Puro putot kutsinta ang taong yan. Hallelujah. So, ngayong umaga, wag na nating patagalin. Basahin po natin ang title ng ating mensahe ngayong umaga. Lakasan natin! Woo! Hallelujah! Ang gandang title, no? Rekta na kagad. Wala pa nga yung verse. Ito na kagad title. Tinuturo pa. Judge not. Love last forever. Sa Tagalog, anong tawag doon? Huwag manghusga. Ang pag-ibig ay walang hanggan. Grabe, no? Judge not. So kinuha natin mga kapatid ang ating verse sa Matthew chapter 7 verse 12 at sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Madali lamang ito, time check. Mukhang late yung ating relo sa taas, pakiayos mamaya. 10:40 pa lang siya, pero dito sa aking oras, relos 11:20 na po. Basahin ko sa inyong lahat ang sabi dito sa Matthew chapter 7 verse 12, judge not that you be not judged, for with what judgment you judge, you will be judged. And with what the measure you use, it will be measured back to you. I hope naintindihan natin, masyadong malalim ang pag-iisip ni Ate Cecil. Sa pangalawang verse, ito po yung sinasabi, 1 Corinthians 13 and 13, sabi dyan, 3 things that will last forever. Number 1, ano ang sinasabi dyan? Faith. Pangalawa, hope and love. And the greatest of this is love. Hallelujah. So today, mga kapatid, rekta na kagad tayo. 2 things I would like to share to you. Una nga, ang sinasabi dito, ang main point natin, ayan, basahin natin. Judge not at eto pa. Love lasts forever. So madaling intindihin, hindi natin makalimutan. Pag uwi natin, sabihin, ano nga yung mensahe ni Pastor? Judge not, love lasts forever. Madali lang, di ba? Kaya rekta na kagad. Palagi tayong rekta ng rekta dito. So una mga kapatid, sinasabi doon sa ating verse, judge not. Huwag tayong manghusga. Amen. Kasi una, dahil hindi tayo mga judge. Pakilingon nga yung katabi mo, mukhang judge ba yan? Kasi mamaya mukhang judgmental masyado. Lahat na lang ng pagkukulang, pagkakamali mo, tinitingnan. Pinupuna. Hindi ka lang nakapagsuklay. Ba't ganyan ang buhok mo, sis? Pangit na. Hindi ka nagpa-curl sa akin. Hindi ka nagpa-blower kagabi. Ano ba yan? Di ba? Judge not. And only God can judge us. O only God can judge that person na inaakusahan mo. Sa ating binasa kanina, anong sinabi doon? Verse 1, malinaw na malinaw. Sabi diyan, judge not that you be not judged. Huwag kang manghusga kung ayaw mo rin na ikaw ay husgahan. For with what judgment you judge, kung ano daw yung panghusga mo, yun din daw ang ibabalik sa'yo. Kung anong sukat ang ginigay mo, yun ang susukat pabalik sa iyo. In other translation, sabi doon, do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, mukhang mas madaling intindihan to, no? You will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Kaya huwag manghusga. Sa mga mapanghusga dyan, mukhang natahimik ang lahat. Amen. Kasi naranasan natin to, mga kapatid, no? Bago nagsimula yung ating Thursday Fellowship Night, ang daming panghuhusga sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Sa mga hindi nakakaalam,
this one, anong tawag nito? This is one of the parable of Jesus. Itong kwentong ito, kung basahin natin sa chapter 7 ng Matthew, kung sisimulan mo yan, nagsimula ito sa isang parable o parabola, is telling his disciples, no? Nangungusap si Jesus sa kanyang mga disipulo. One biblical example na huwag tayo manghusga sa ating kapwa kung saan tayo ay makaka-relate. I don't know if you heard this story. Ayan, naka-flash sa ating harapan ngayong umaga. Does anyone know about this picture? May naalala ba tayo sa larawang ito? Amen. Praise God. Sa kapatid na Jeff na siyang nagsabing amen. This is the woman that was caught in adultery. Ibig sabihin, itong babae ito, nahuli siya ng mga Pariseo, ng mga pari during that time na nakipagsiping siya sa hindi niya asawa. Amen. Nandiyan pa ba tayo? So, sabi ng mga Pariseo, bring her to Jesus. Not only to condemn this girl at para hanapan din nila ng mali si Jesus kasi alam naman natin si Jesus, di ba? Holy and righteous, walang kasalanan. Kaya sabi nila, eto na. Mahahanapan na natin si Jesus ng mali. Because during that time, nahuli nga itong babae sa adultery. Sabi doon, pag nahuli ka in adultery, you will be stoned to death. Buti na lang, wala sa atin ngayon. Woo! Sa atin panahon ngayon na pag nahuli ka pala na nangangalunya, babatuhin ka hanggang sa ikay mamamatay, mga kapatid. Amen. Nandiyan pa ba tayo? At kaya nila dinala ang babaeng ito is to test Jesus kung ano man ang kanyang ibibigay na hatol para na rin hanapan ng mali si Jesus. Gaya ng sinabi ko, sa mga nakakaalam, ang kwentong ito, sa kwentong to, ano po ang response ni Jesus during that time? Naalala ba natin? Walang nakakaalala kasi walang nagbabasa ng Biblia. Mga banal na po ang mga tao dito, mga kapatid. Pero yung mga nasa online, praise God sa inyong mga sagot. Amen. May sinabi si Jesus. Sabi niya, kung sino man napaupo si Jesus, kunyari dito si Jesus, napaupo siya, gumuguhit-guhit siya doon sa anong tawag nito, sa lupa. May ginuguhit si Jesus doon eh. I don't know kung anong ginuguhit niya. Sabi niya, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang babato. No? Kaya tumayo si Jesus. Parang si Jesus tayo Pero ang Jesus na ito, walang buhok. Pasensya na po. Ganon talaga eh. Ayan, naubusan na tayo ng buhok dito eh. Sabi doon, ang unang kumuha ng bato, na walang kasalanan, siya ang unang tatapon ng bato sa babaeng ito. So anong nangyari mga kapatid? At dahil walang banal doon at lahat ay may mga kasalanan, isa-isa pong umalis yung mga tao. So natatandaan na natin ngayon, ano? Sabi ko sa inyo, mga banal ang mga dito, mga kapatid. Alam nila ang basa ng Biblia. Kaya sa mga nasa online na hindi nyo alam ang kwento, yun po ang nangyari, no? And Jesus said to her, anong sinabi ni Jesus? Go and sin no more. Lumakad ka at huwag ka nang magpakasala pa. Amen. I don't know kung nabasa nyo, nandyan sa John 8:10 hanggang 11. Ang sabi dito, when Jesus has raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Hinahanap ni Jesus yung mga accusers. Sabi niya, has no one condemned you? Wala namang tumuturo ng kanilang daliri sa'yo. She said, no one, Lord. And Jesus said to her, neither do I condemn you. Yun naman pala eh. Pero ang tanong, bakit marami pa rin mga taong mapanghusga? Sabi nga ni Jesus dito sa ating binasa, neither do I condemn you. Kung anong may pinasok mo, sabi ni Jesus, I will not condemn you. Pero may paalala ang Panginoon. Anong sinabi niya?
go and sin no more. Kasi hindi na naman sinasabing, manginginom ka. Tuloy mo yan. Push natin yan. Ha? Sabi niya doon sa babae, 2 asawa mo, i-push mo yan. Ituloy mo yan. Hindi niya naman sinabi doon. Sabi niya, neither do I condemn you, go and sin no more. Hallelujah. Wala nang tumasagot dyan. Nandyan pa ba tayo? Like us, we are also sinner before. Noon yun. But praise God. Sabi mo sa katabi mo, but praise God. Ba't mukhang walang energy? But praise God. Sa mga taong ginamit ni Lord, nakilala natin si Jesus. Hallelujah. Hindi ako galit mga kapatid, pero pinapaalala sa atin ni Lord, neither do I condemn you, go and sin no more. Kasi sabi niya sa kanyang salita, Jesus did not come to the world to condemn us, but to redeem us upang tayo ay mangaligtas sa ating mga kasalanan. Hindi yung magpakalulong ka pa sa iyong kasalanan. Amen? So who are we to judge? May mga judge pa ba tayo rito? Hallelujah! Sabi ko sa inyo, wala rito kasi mga banal ang mga tao rito. Kaya sa mga nasa online, pasensya na po kung nandiya-judge kayo. Hallelujah! Hallelujah! Don't judge because we are not a judge. Amen? Sabi nga, balikan natin para hindi natin makalimutan. Basahin natin ulit. Judge not. So instead of judging, kasi dalawa na naman na yung point natin ngayong umaga, di ba? So instead of judging, choose to love others. Kaya ba natin yan? Ulit. Hallelujah. Hindi madaling magmahal. Tama ba? Pero ito yung pangalawang turo ng Panginoon sa atin, di ba? Love God and love others. Mahirap mang mahalin yung taong yan. Ka talaga. Kasi alam mo namang ang sama-sama ng ugali niya, pero inuutos that love your neighbor as you love yourself. Kasi sabi niya sa kanyang salita, di ba, paano mo nga mamahalin ang Panginoon kung hindi ka naman marunong magmahal? Hindi mo daw mahal ang Panginoon kung yun, kung may galit ka sa iyong kapatid, sa iyong kapwa. Amen? Mukhang wala na nag-amen. Sa mga nasa online, thank you sa inyong amen. Hallelujah. So instead of judging others, choose to love others. So dito ngayon, pumapasok ang ating pangalawang punto. Sabi ko sa inyo, madali lamang to. Coach, kamusta yung bulalo dyan? Luto na ba? Konti na lang kasi kung hindi pa, papahabain natin ito. Sabi nga doon sa ating pangalawang point, love lasts forever. Buti pa ang pagmamahal, may forever. Ang tanong, ikaw kapatid, may forever ka ba? Ay, kawawa. Kawawa naman. Buti pa ang pagmamahal, may forever. Kasi sabi rito, di ba, 3 things that will last forever. And the greatest of this is kaya mapalad yung mga may forever na love. Hallelujah. Woo! Praise God. Uuwi na, iiyak na yan. Ang tanong, naniniwala ba tayo that love lasts forever? May forever talaga. Amen. Kasi kung walang forever, ewan ko lang. No? Sabi nga sa salita ng Panginoon, sa Psalms 118,
Verse 29, ang sabi doon, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Pasalamatan daw natin ang Panginoon dahil siya ay mabuti. Kasi ang kanyang pagmamahal may forever. Hallelujah. Ganyan ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, no? Forever. Kaya yung sa partner mo, wag mong asahan yan. Baka mamaya may babe yan. Hallelujah. Diba? Huwag mo asahan yan. Mamaya may babe yan. Binalik pa. Hallelujah. Mamaya kinabayo ka ngayon. Bukas iba ang kakabayuin. Diba? Hallelujah. Kaya yung iba, ewan ko, anong tawagan ninyo? Huwag nyo na lang gawin. Mamaya, mabas pa tayo dyan. Yee! Babes! Woo! Kaya sabi rito mga kapatid, His love endures forever. Mula noon hanggang ngayon, ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, hindi yan nagbabago. Amen? Hallelujah. It is the same yesterday, today, and forever. God's love for us has no end. No? Walang katapusan. Kasi di ba, hindi kanya ginyadge. Unang-una, sabi doon, go and sin no more. Neither do I condemn you. Hindi kita kinokondemn. Kung ano man yung nakaraan mo. Kaya nga sinasabi doon, nakaraan mo, wag mo nang ulitin. Kaya sabi nga, nakaraan mo eh. Pero bilang tao, masarap talagang balikan yung nakaraan. Di ba? Adik ka dati, ngayon, mag-aadik-adik ka na naman, di ba? Pero iba na yung pagka-adik mo. Adik ka dapat kay Lord. Yan ang sinasabi ko. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kung dati mahilig ka lang sa ML, ngayon mahilig ka nang magbasa ng Biblia. Woo! Hallelujah. Hindi ka ba natutuwa niyang kapatid, di ba? Ang Panginoon natutuwa. Kasi kung dati adik ka dikdik ng iyong daliri dyan. Ngayon, adik ka kadikdik ng, saan na ba yung reels ng bagong kuha ni Pastor Stephen Prado? Saan na ba yung bagong kuha ni Pastor Bong Saking? Ano ba yung bagong TikTok ni Pastor Jet Escolpides? Woo! Hallelujah. Sa mga hindi nakakilala, alam ko, banal lahat ng dito. Sa mga nasa online, praise God. No? Hallelujah. Kasi yung mga nandito, banal na yan eh. Wala na yung ibang pinopokus, kundi rekta na yan kay Lord. Hallelujah. Ba't napatawa si Ate Lalab? Tanungin natin mamaya, no? And because of that love, sabi rito, God removes our sin and our shame. Kasi dati tinuturo sa iyo, di ba? Si Junjun, yung anak ni Mang Jose, adik yun. Hindi na nga tinatawag sa pangalan, di ba? Tinatawag na, kung baga sa kwan, understood na si Junjun, yung anak ni Mang Jose, adik. Di ba, understood na nga sa barangay, di ba? Kahit hindi mo tanongin, sino yung siga dito? Si Kwan, si Junjun. Alam nyo yan, di ba? Alam nyo yan. Yung anak ni Mang Jose, di ba? At yung anak ng Ali, yung nakaduster na blue, di ba? Sabi, hindi na daw magmamarites, mamarites pa rin eh. Pero, wala na, nagbago na. Yung si Ali, yung nakaduster na blue, wala. Every Friday, yun talagang suot niya, yung duster na blue eh. Mahilig sa duster na blue si Ali eh. Hallelujah. Hindi pa rin napapangalanan. Yun pa rin ang pangalan niya, yung aling nakaduster na blue. Hallelujah. Hallelujah. So ngayon mga kapatid, He removes our guilt, no? Hindi na tayo nagigilty. Kasi sabi nga doon sa ating kon, ang laki ng pagtuturo, di ba? Judge not. Di ba? Ang laki ng kamay doon. Bakit kaya? Mamaya, papakiliwanag natin. So choose to love because God loves you first. Amen. Sabi nga rito, balikan ulit natin yung ating text. Sabi diyan, 3 things that will last forever. The greatest of this is love. So, luto na ba dyan? Amen. So kung luto na, wag na nating patagalin. Rekta na kagad. Conclusion na tayo mga kapatid. Ito yung maganda. Sa Matthew 7 verse 3 and 5. Makinig kayo mabuti mga kapatid. Makinig tayo. Baka mamaya makaligtaan mo to. Yung nasa likod, makinig muna. Makinig. Mamaya na yan. Sabi dito, verse 3. Why do you seek the speck that is in your brother's eye?
Kuya Jeff, pakikuha ka ng isang drumstick doon. Isang drumstick para maliwanagan sila. Ano ba itong spec? Ano ba itong spec? Bilisan mo, yung drumstick. Sabi ko, drumstick. Hindi yan. Toothpick yan eh. Toothpick yan. Bilisan mo. Natawa tuloy si ate. Ayan. Para mas maliwanag yung, yan. Drumstick. Sinabi ko, makinig sa instruction. Simple instruction, not following ka agad eh. Sabi doon, di ba, verse 3, why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice, anong sinasabi yan? The log that is in your own eye. Tapusin ko muna bago natin ipaliwanag. Verse 4, or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye when there is a log in your own eye? Verse 5, you hypocrite, first take the log out of your own eye, then you will see clearly to take the speck of your own brother's eye. Naintindihan ba natin yon? Kuya Jeff, halika ulit. Hindi pa tayo natatapos. Kung yari ito si Kuya Jeff, dito ka na lang Kuya Jeff. Demo tayo, yung mga nasa likod, makinig muna, mamaya nasabi yan. Ang kulit eh. Ang kulit. May nakikita ako, may nakabara daw sa mata ni Kuya Jeff. Pero ang sinasabi rito, ano sabi niya? But I did not notice, malaki daw yung dumi sa aking mukha. No? Pero nakikita ko yung maliit na dumi sa mata ni Kuya Jeff. Pero ang tanong daw, paano ko makikita yan? Ang laki nga ng dumi na nasa aking mata. Nagets nyo na, Ate Janice? Yun yung sinasabi dito, no, na paano mo makikita ang laki nga ng dumi dito sa mata ko. Di ba? So sinasabi doon, let me take the speck out of your eye when there is a log. Paano ko daw kukunin yung dumi sa mata ni Kuya Jeff? Hamantalang ang laki-laki nitong log. Ika nga, itong troso. Sige, upo na Kuya Jeff. Mukhang napapagod na si Kuya Jeff. Ito na lang, para mas maintindihan ng marami, binigyan ko kayo ng mas magandang example. Hindi na si Kuya Jeff yan. Sino yan? Yan yung artistang hinire ko kagabi para picturean, para masabi ninyong, oo nga no, paano niya nakikita yung dumi sa mata ng bata o sa mata ng kanyang kaharap, samantalang siya ang laki ng lag ng kahoy sa kanyang mata. Nandiyan pa ba tayo? Amen? Sabi niya, you hypocrite! Hipokrito naman pala ang taong ito. Sabi doon, first take the log out of your own eye. Meaning to say, bago ka manghusga kay kapatid, sabihin natin, ang tagal ng Kristiyano, nagkakasala pa rin. Ganun talaga eh, tao tayo eh. Walang perfecto rito. So bago mo man daw yan pupunain sa kanya, sabi mong scammer siya, marami siyang bebas, o marami siyang kasintahan, marami siyang asawa, o marami siyang bisyo. Ano pa? Ano pa ang gusto nating ihusga? Bago mo man daw siya husgahan, tingnan mo muna ang sarili mo. Diba? May sinasabi nga sa yung panglupang sinasabi, utang na loob. Please naman, tingnan mo muna ang sarili mo. Amen? Bago ka manghusga sa kanya. Kasi mamaya, matulad tayo nito, husga, turo ka ng turo. Yung mata mo pala, puno na ng malaking kahoy dyan. Diba? So, ayan yung conclusion sa atin. Judge not! Because love lasts forever. Amen? So kung yan ang conclusion natin mga kapatid, huwag tayong magturo, huwag tayong manghusga, paano ba natin ito i-apply ngayon sa ating buhay? Nandiyan ka pa ba? Ang tanong, paano ba natin yan i-apply ngayon? Siyempre, meron tayong challenge sa bawat isa. Handa na ba kayo? Yung sa mga hindi nag-amen, ay, biglang lahat nag-amen. Sabi ko sa inyo, mga banal ang nandito. So, eto mga kapatid, yung ating challenge sa bawat isa. Basahin natin. Aray! Mapapaaray talaga tayo, pero ito yung challenge ng Panginoon sa bawat isa.
Bless those who curse you. Grabe no, ikaw na ngayong hinusgahan, ikaw na ngayong tinuruan na, wala niwala tayo dyan. Kalbo pa rin yan, hindi pa rin tutubo ang buhok. Wala tayong magawa, ganun talaga eh. Kalbo talaga eh, kahit na magmukhang koki ka pa dyan, mas gwapo naman ako doon. Di ba? Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, itong challenge, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Yun naman pala eh. Kaya nagugulat siguro yung mga bashers, no, ba't hindi na umaatake sila? Mukhang nagbago na, wala nang live sa Facebook, wala na kaming nakikita. Nagbago na tayo. Siyempre, mamaya sabihin, hindi pa rin tayo nagbabago. Yung mga kaaway pa rin natin, yun ang sinasabi, bless those who curse you and pray for those who mistreat you. Kaya huwag kayong mag-alala, no? Pinapanalangin namin kayo, kung sino man kayo. Bine-bless pa. Saan ka lang makikita niyan? At naway, pagkita nating muli, umasenso ka na kasi pinag-pray ka na ni Coach eh. Yeah? Kasi mamaya nagkita tayo, sabihin mo, ito ba yung nilalait namin? Ba't mukhang mas sariwa pa to sa preskong isda sa palengke? Samantalang yung nangbaba sa'yo, mukha nang yung isdang naburo. Di ba? Hallelujah. Kaya mga kapatid, I encourage each and everyone na judge not because love lasts forever. Hallelujah. Let's all stand as we close. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Lord, we thank you sa salitang iyong binaba, Panginoon Diyos, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din, Panginoon, for reminding us not to judge others, because once we judge others, we are like hypocrite. Gaya ng sinabi doon sa Matthew, namin binasa na turo kami ng turo, anong kamalian, anong kakulangan ng bawat isa. Ngunit hindi namin nakikita, Lord God, yung kamalian, yung karumihan sa aming mga buhay. Kaya Lord God, patawad, Panginoon, kung nakapanghusga man kami, or patawad, Panginoon, kung kami ay hinusgahan din. Maaring may nakita sila, ngunit alam mo, Panginoon Diyos, ang puso ng bawat isa sa amin. Gaya na sinabi mo sa iyong salita, dun sa diyan, go and sin no more. Neither do I condemn you. Hindi mo kami, Panginoon Diyos, kinatawag sa aming mga kasalanan. Ngunit tinatawag mo kami, Panginoon, sa aming pangalan. Because we are now children of God. We are heirs to the throne in heaven. Kaya maraming salamat, Panginoon, by your grace, by your love, by your mercy. Hindi kami natitinag, Panginoon Diyos, sa mga binabato ng kaaway, kung ano man yung judgment nila sa amin, Panginoon Diyos. We thank you, Lord God, because we are aware that, Lord God, marami palang nagmamahal sa amin kasi hindi kompleto ang kanilang buhay hanggat hindi nila napag-uusapan ang aming mga buhay-buhay. Kaya maraming salamat, Panginoon. It shows that we are relevant sa kanila. We pray, Lord God, and we accept that challenge. Doon sa panghuli, sabi nga doon sa panghuli, di ba? Luke chapter 8, verse 28, sabi sa iyong salita, bless those who persecute you and pray for those who mistreat you. Kaya Lord God, we accept this challenge, Father God. Nawa, Panginoon Diyos, give us that heart, O Lord God, na mahalin yung aming mga kaaway because your love endures forever. Hallelujah. Kaya Lord God, maraming salamat ulit, Panginoon, for using me today. I pray that, Lord God, ay may natutunan ang iyong mga anak ngayong umaga dito man sa onsite at sa mga nasa online. We pray that, Lord God, selyohan mo yung salita na hindi tumanakaw, Lord God, na aming kaaway na si Satanas, and we pray that, Lord God, ito ay may tanim sa pinakamatabang bahagi namin pusa at ito ay magbubunga, Panginoon, at hindi mananatili lamang dyan sa aming mga puso. Kaya Lord God, we thank you once again for your goodness to us. All glory, honor, and praise belongs to you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise